Hello mga kasawsaw, for today's vlog, magluluto po tayo ng pork puchero. Ayan mga kasawsaw, tinitikman na po ni kasawsaw ang kanyang nilutong pork puchero. Ayan, nilalasap niya. Tinitignan kung approve. Ayan, nag-thumbs up na po si kasawsaw at magluluto na po tayo. Ayan po ang ating mga ingredients. Meron po tayong sibuyas, bawang at kamatis. Lalagyan po natin yan ng lara o bell pepper. Siyempre hindi mawawala ang saging na saba, patatas at carrots. At lalagyan din po natin yan ng pechay Tagalog. Sa isang kawali po ay ipiprito muna natin ang ating saging na saba. Ayan. Masarap po pag piniprito natin ang saging at nagbibigay po ng ibang texture yan once na iprito po natin bago natin ihalo sa ating lulutuing pork puchero. Ayan, at kumbaga ay ipa-fried natin ng konti yan. Hindi naman pong lutong-luto, ano? Yung tamang pagkaprito lang po ang ating gagawin dyan para lang po makagbigay ng ibang taste doon sa ating lulutuing puchero. Ayan mga kasawsaw, kung umabot po kayo sa video ito, ayan, paki-comment na lang po kung saan po kayo naroroon para alam ko po kung saan po tayo nakakarating ang ating nilulutong mga ulam. Ayan. So paki-follow and share na rin po ang ating video. Ayan mga kasawsaw, very easy lang po ang pagluluto ng ating pork puchero, no? Medyo marami lang pong mga ingredients, pero kayang-kaya nyo pong iluto. Subukan nyo po ito at talaga po 100% po ay sigurado po ako na inyong magugustuhan. Ayan, medyo naprito na po siya ng konti. Babaliktarin lang po natin para yung other side naman ang ating ipiprito. Ayan, medyo okay na yan. At ating hahanguin na. So para hindi naman po siya lumabsa pag hinalo po natin yan sa ating lulutuin maya-maya. So after that po, ipiprito naman po natin ang ating carrots at saka patatas. Ganon din po yan, ano? Masarap po na iprito muna yan ng bahagya, ano? Pero hindi naman po lulutuin natin ng lutong-luto. Ayan. Para pag hinalo po natin yan sa ating nilulutong puchero maya-maya, ay kumapit naman po yung yung sauce diyan. Kaya natin piniprito ay meron po siyang kakaibang lasa po once na inilahok nyo po iyan sa ating puchero maya-maya. Pero okay lang po yan kung hindi nyo po type yung ipiniprito yung saging na saba at saka itong patatas at ang ating carrots, ay okay lang po yan. Pwede nyo pong idirektang isahog ang inyong saging na saba, patatas at carrots doon po sa lulutuin maya-maya. Ayan. So, bali iyan lang po ang aking pamamaraan ng pagluluto. So, depende po sa inyo kung ano po ang gusto nyong gawin na paraan ng inyong pagluluto. Ayan. So, kasi minsan ang pagluluto po ay kailangan natin ng iba-ibang technique para malaman po natin kung saan po sasarap ang ating niluluto. Kumbaga, hinahanapan natin ng pagmamahal yan at gagawa natin ng paraan para lalong sumarap ang ating mga dishes o ang ating mga ulam na ihahanda sa ating mga mahal sa buhay o sa ating pamilya. Ayan. So, konting halo-halo yan at titignan natin kung medyo okay na yung ibang side. And
hahaluin po natin para yung other side naman ng ating ipiprito dyan. So medyo may kaunting ano lang po yan, katagalan ng at pero at the end po ay makikita nyo po ang kaibahan ng naprito, kesa doon po sa direktang hinahalo sa inyong lutuin. Pero at the end of the cooking ay nasa sa inyo naman po kung paano nyo po napasarap ang inyong pagluluto. Ayan po, medyo okay na po siya at ating iano na yan, hahanguin na po natin yan para naman po, pag pinalambot po natin yan maya-maya ay hindi naman po siya lumabsa kasi hindi naman po siya lutong-luto. So kailangan pag hinalo po natin sa ating niluluto mamaya ay kumapit po dyan ang ating sauce. Ayan na po. At okay na po yan. Magsisimula na po tayong magisa ng ating mga sangkap. Dyan po ay ilalagay na po natin ang sibuyas, bawang at kamatis. Ako po pag nagluluto ay sabay-sabay na po akong inilalagay ang mga sangkap na yan. Kasi talagang pag na-mix naman po yan ay makikita nyo naman po ang luto niya, yung texture niya. Ayan. Kasi pag isa-isa po natin inilalagay ay minsan ay na-overcook ang ating mga iginigisa. Ayan. So nilagyan na rin po natin ng pamintang durog at syempre ang ating pampalasa o pampaalat ay asin. Ayan. So pwede rin po kayong gumamit ng patis kung iyon po ang gusto nyong pampaalat dyan. So ako muna ay naglagay ng konting asin. So after that, lalagyan ko po yan ng pork cubes. Ayan. Para lalong ma-enhance po ang lasa ng ating sauce maya-maya po. Ayan. So haluin lang natin yan para ma-incorporate po iyang ating mga sahog para po lumabas ang kanilang aromatic flavor at saka po natin ilalagay ang ating baboy. Ang ginamit ko po dyan ay pork kasim na medyo metaba po siya. Kasi po masarap sa ating niluluto ay medyo kasamang taba na konti. Tapos palalabasin po natin ng konti muna ang taba dyan. Pagmamantikain muna natin yan. So isasangkot siya muna natin ang ating niluluto at para lumabas po ang kanyang flavor dyan. Mag-mix po dyan ang ating ginisang sibuyas, kamatis at bawang at saka yung iba pang pampalasa na ating inilagay. So sasangkotsahin po natin na yan ng very light, siguro at least mga 5 minutes. Ayan. Palalabasin lang po natin ang flavor at the same time po ay mawala po ang kanyang lansa. Ayan, tatakpan po na natin at ating pakukuluin muna at ayan, medyo okay na po. Nilagay po natin ang dahon ng laurel, additional flavoring, ayan, pampabango. Ayan po ang binibigay ng dahon ng laurel. Ayan. Kadalasan po pag nagluluto po ako ng kahit menudo, mechado, ayan, apretada at adobo, lagi pong may dahon ng laurel. At inilagay na po natin dyan ang tomato sauce. Ayan. Ang gamit po natin dyan ay Del Monte tomato sauce kasi yan po ang aking prepared na brand na ng tomato sauce. Hindi po to wala pong bayad dyan. Yan lang po ang gusto kong gamitin. Gawa ng nagbibigay po ito ng masarap na lasa. Ayan. So after that, maglalagay po tayo dyan ng 1 cup of water. Ayan. Kasi palalambutin na po natin dyan ang ating baboy.
kasama po yung tomato sauce para kumapit po ng husto dyan sa ating karne ang ating sauce. Ayan, naglagay din po ako dyan ng 2 tablespoon of sugar. Ayan, pampabalance po ng ating panlasa. Ayan. So naglagay din po ako dyan ng konting vinegar. Hindi na po natin nakunan ano po. Ang vinegar naman po ay nagpapatagal naman po yan ng ating niluluto. Ayan. Para hindi po siya madaling mapanis, kumbaga. So mga ano lang po yan, ang nilagay ko dyan, siguro mga 3 tablespoon of vinegar. So ayan, medyo okay na po ang ating karne. Inilagay na po natin ang ating patatas, carrots at saka yung saging na ipinirito kanina. So pakukuluan po natin yan ng mga siguro po mga 15 to 20 minutes. At nilagay na rin po natin dyan ang ating bell pepper o lara for additional flavoring. Ayan. Hintayin po natin siyang kumulo at titignan po natin dyan kung okay na po ang lambot ng ating patatas at ang carrots at ng saging. Ayan. At malapit na pong maluto. Naglagay din po ako dyan ng pork and beans. Ayan. Gumamit naman po ako ng Hans pork and beans dyan. Ayan. Masarap na masarap din po ang lasa niyan at nagbibigay ng another flavor yan. Optional po yun. Pwede rin pong hindi po kayo maglagay. Pero ako po, pag nagluluto talaga ako ng puchero ay meron po akong ginagamit na pork and beans. Ayan. So, wala rin pong bayad ang nyon. Hindi po ako nag-advertise po. Yun lang po ang prepared na brand ko na gamitin para dahil po subok ko na po yan, talagang masarap na masarap pag yan po ang inyong mga ginagamit. Ayan. Ayan guys, iintay na lang natin na maluto ang ating mixture. Ayan, ilalagay na po natin dyan ang ating huling ingredients or gulay, ang ating pechay Tagalog. Ayan. Kasi po madaling maluto dyan ang pechay. Pwede rin po kayong maglagay ng Baguio beans. Ayan, or string beans. Ayan. Kaso hindi po ako nakabili at nakalimutan ko po yun po. Usually po sa puchero ay talagang meron pong Baguio beans. Pero ngayon po ay hindi po tayo nakagamit kasi nakalimutan ko nga po. So pasensya na po kayo. Pwede rin po kayong maglagay dyan ng pechay Baguio or ng repolyo or cabbage. Depende na lang po sa inyo. At ang pagluluto naman po ay nasa sa inyo kung ano po ang gusto nyong ilagay. Pero pwede po kung anong meron po kayo na mga gulay dyan sa inyong kusina. Ayan. So wala naman pong problema yan. At masarap na masarap po pag marami pong mga gulay. So for this time, iyan lang po ang ating gamit ngayon. Ayan. Kung nakarating po kayo sa video na ito at paki-follow and share na lang po ang aking video. Support na rin po ang aking YouTube channel. Paki-subscribe po ang aking YouTube channel na at Daddy Frankie's TV. Ayan, maraming salamat po. Doon po sa mga nag-subscribe, thank you very much sa inyo. Ayan, luto na po ang ating pork puchero. Sana po naibigan nyo ang aking ulam serye for today. Maraming salamat po. Keep safe and God bless. Happy lang. Kain na po tayo. Ayan mga kasawsaw, please follow and share. Bye-bye.